Ayan po, sensya na po, nagkaroon na po tayo ng konting technicalities. Pero, nandito na po ulit tayo. So, palakpakan po muna natin yung mga sarili natin kasi nagtagumpay ka sa araw na ito. At kamustahin po muna natin yung ating mga katabi. Magandang umaga po sa inyo. Welcome na welcome po kayo din sa Christ Rising Generation. Ayan. So, bilang pangangamusta, gusto ko po yun pong i-share sa inyo na lahat po tayo, di ba po, meron po tayong iba-ibang Bible verse na pinanghahawakan. Today, meron po tayong tatalakayin. Ang pamagat po nito is The One That Will Stay. Ayan. Kinikilig na agad si Boy. Kinikilig na agad. So, ito pong The One That Will Stay na ito ay meron po siyang verse sa Romans 8:39. Pwede po ba natin ipalitan po? Sa ano po? Isa pa. Isa pa po. Ayan. Sabay-sabay po natin basahin. Nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God. Wow. Ang sarap naman pakinggan nun. Bago po tayo magsimula, atin po muna itong ipanalangin. Yes, Lord, maraming salamat sa araw na ito na kami, Panginoon, pinagtagumpay mo, Panginoon, na makarating dito sa iyong gawain. Ito, Panginoon, ay para sa inyo lamang. We deny ourselves, we deny each other in this room, Panginoon. Hindi kami, Panginoon, kundi ikaw ang papapurihan at dadakilain sa araw na ito. Ang lingkod mo, Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran. At tanging nawa, mga salita mo lamang ang aking masambit at langisan mo ang aking mga labi. Samahan mo ako sa araw na ito at ikaw lamang ang aking itataas. At panalangin ko po na nawa lahat ng tao na nandito sa ngayon at sa mga nanonood sa live o sa kahit saan man silang panig, Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, at nawa lahat na mapakinggan nila ay maisa-isip, maisa-puso, at maisa-buhay po, Panginoon. Kayo lamang po ang itataas. We declare, Panginoon, we receive healing, we receive victory, lahat, Panginoon, we receive blessing, we receive breakthrough, Panginoon. Kumilos ka sa bawat isa tao na nandito ngayon, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, 2-3 nagkati ko nandito ka, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, nandito ka ngayon, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Hindi namin kaya sa aming our own na pag-intindi lamang, but the Holy Spirit, Panginoon, ibaba mo sa amin ang Holy Spirit na bigyan niya kami, Panginoon, ng wisdom at knowledge para amin po itong maintindihan ng mabuti, Panginoon. Muli, Panginoon, samahan mo kami at maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Amen. So, ayun po, from Romans 8:39, alam niyo po, bawat isa po sa atin, ayan, salamat po, Brother Ted. Bawat isa po sa atin, alam ko, sa buhay po natin, meron po tayong verses na pinanghahawakan. Tama po ba? Meron po tayong kanya-kanyang verses na pinanghahawakan sa buhay nito. Ako po, meron po akong verse na pinanghahawakan every year. So, yearly. Pero, last year sa James 1:12, under trial, yun. So, lahat tayo, may kanya-kanya tayong verses. So, alam niyo po yung kagandahan na meron po tayong mga pinanghahawakang verses. When you, pag meron po tayong mga trials sa buhay na pinagdadaanan, kagaya ko po ngayon, ako po ay may pinagdadaanan akong trials na pinanghahawakan. Pero, hindi po ako nababagabag. Sabi ko, Lord, kung ito man po ay para sa akin, ito po ay para sa akin. Pero kung hindi niyo po ito kalooban, isara niyo po kasi po, naniniwala ako sa inyong kakayahan. Naniniwala ako sa inyong kakayahan na kayo lamang po ang pwede mag-sustain sa akin. Ayan. So, yes, we are not on the same boat. Hindi tayo, may kanya-kanya tayong bangka na sinasakyan eh.
We are not on the same boat. Huwag mo sabihin sa katabi mo na, okay lang yan, pinag-aaral ko yan, ganyan. Dati ganyan din ako. Meron tayong iba-iba. We are not on the same boat. Yung ibang mga bangka is malalaki. Yung ibang bangka, kagaya ng ibang mayayaman, siyempre malalaki yung mga bangka nila. May kwarto sa ilalim, may CR, malaki. Talagang cruise ship, malaki. Meron naman pong mga ibang bangka, walang kwarto yung ilalim, pero meron pa rin sila. At meron naman pong kahoy na sila, pero may dating. Or yung parang may bubong, may katig, may pwedeng pasukan, pwedeng lagyan ng dahil. Malalaking bangka pa rin pero kahoy na. Meron naman pong mga bangka, wala na po silang katig. Pure wood na lang sila, mga wood na lang. Pero yun, nagsasagwal na lang sila. Yung iba naman po, nakabalsa na lang. Nakabalsa na lang po yung iba. So, iba po yung, pero magkakaiba man po tayo ng bangka. We are not on the same boat, but we have the same God. Meron po tayong isang Diyos sa buhay. So, kung meron mga trial, kung ikaw ay may Diyos sa buhay, hindi ka mangangambalay. Ako, kaya ako nilipat ng kapatid, ganyan, lahat ng plano ko is hindi nawala sa takap. So sabi ko, pero ako hindi ako nangangamba kasi sabi ko, last year at university we are blessed is the one who perseveres under trial. So naalala ko yun, sabi ko, hindi ako mangangamba, Lord. So kahit na anong bangka yung sakyan mo, we are not on the same boat, but we have the same God na talagang tutulong siya sa iyo at panatag yung kalooban mo. Meron din namang mga meron din tayong iba-ibang paglalakbay sa buhay eh. Yung iba nakamagarang sasakyan, yung iba naman second hand, bulugan, yung mga sasakyan, karag-karag na, sirain, yung iba nakamotor, yung iba naman nagbibisikleta na lang, yung iba naglalakad. Pero yung mga naglalakad na yun, meron silang iba, merong mga support system. So, may kasama sila sa paglalakbay. At meron namang isa na mag-isa na naglalakad, wala na silang chinelas. At meron din namang mga gumagapang na lang. So, iba-iba po tayo ng iba-iba yung mga paglalakbay namin, iba-iba yung mga sinusuong namin trials. But we are always trusting God in our life. Kung nasaan ka man ngayon, kung meron kang kasama sa paglalakbay, kung yung bangka mo malaki, kung ikaw ay wala ng support system, mag-isa ka na lamang, but trust God, we have the same God. So, mabalik po tayo sa ating tatalakayin ngayon. The one that will stay. Yan. Romans 8:39. Balik mo po ito. Nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God. Parang sarap marinig doon. Wala namang palang makakapag-separate sa sinasabi ng Scripture. For example dito, balik. Ang magnet, siyempre lahat tayo, makakawin ko siya two polarities. Yung polarities na po yun, yung isa po, attract at repel. So pag sa attraction, nagdidikit yung magnet. Dalawa sila nag-attract eh. Yung bakal, attraction din yun. Tapos yung magnet, pag dinikit mo, attract. Magdidikit sila. Meron din naman sa isang polarity, is repel. Ito yung tutulakin niya, itutulak niya. So alam niyo po ba yung magnet? Yung magnet po, ganyan siya kalaki. Binasag mo siya. Meron pa rin siyang polarity. Nandun pa rin attraction na repulsion. Magnet pa rin siya. Kung ano yung scientific na substance na sa loob niya, kahit ilang beses mo siyang basagin, nagre-renew lang siya, kahit na maliit na siya, may attraction at repulsion pa rin siya. Hindi na yun matatanggal sa kanya. So, ganun din daw yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. It was an unconditional love na hindi mawawala doon sa magnet na yun o sa atin. Lagi tayong mahal ng Panginoon. The one that will stay. So, tatalakayin natin yung the one that will stay na to. Alam nyo, ako ay bata pa lang kasi. So, mahilig po ako na kumisan sa aking papahinga. Kumisan nagsuswipe ako sa Facebook, sa YouTube, Instagram, sa TikTok kasi SOCMED. Ngayon is usong-uso na. So,
Yung mga millennials, siguro mag-guess din, pero yung mga millennials, huwag yung masyadong i-condemn yung sa akin ninyo. Nandito pa rin kayo sa amin. So, medyo pagka-millennial. May pagka-millennial. Hindi tumitingin sa akin si Brody at si Sis Ayun. So, ito yung mga millennial na makakagets ito. Sa TikTok, siguro sa TikTok din naman lahat na nandito. So, meron akong naginig, meron akong nakita. Sabi doon, you will makaka-encounter ka daw ng love 3 times in your lifetime. Kinikilig na si Bro Teddy. Kasi love life yung pinag-uusapan. So, 3 times daw tayong makaka-encounter ng love sa buhay natin. 3 times. Ano kaya yung 3 times na yun? Narinig ko, yung number 1 daw, it was a puppy love. Alam niyo ba yung puppy love? Ito yung bata ka pa. Yung bata ka pa, meron kang ka-text, meron kang crush. Yung pag kukuha ka lang ng sinain, nakangiti ka pa. Bubuksan mo lang yung electric fan, nakangiti ka pa. Pag naaalala mo siya, minsan naman sumisimba ka, parang sumilay. So yun doon yung puppy love, yung pagka may ka-text ka, yung bata ka pa, hindi mo pa naiintindihan kung ano ba talaga yung love. Ayan, pag nagtutornilyo ka lang ng yung nagkakapit ng pinto doon sa Toyota, nakangiti ka pa. Pag naalala mo siya, so yun doon yung puppy love, hindi doon, parang simple thing daw, pero at the end of the day, it was just a fairy tale love. So a fairy tale love ay hindi siya totoo, hindi siya nag-exist. So, a puppy love is a fairy tale love lang. So, pangalawa naman daw po, ito yung tinatawag nilang intense love. Intense love. So, ito daw yung naranasan natin sa buhay natin na talagang sasaktan ka daw. Pupunta ka daw sa highest and highs, lowest of lows, lowest of lows, tapos malalaman mo kung ano talaga yung gusto mo tsaka sa hindi. Dito ka daw talaga makakaranas ng sobrang sakit sa pagmamahal, yung hindi ka makatulog, yung lagi mo siya iniisip kasi namimiss mo siya. Natutulala si Bro Evan. So, naiisip niya. Ano kaya ito intense love ko sabi ni Bro Evan? So, yung intense love daw na ito daw yung usually yung mga totga. Wow, totga. Di alam ni Bro J yun. The one that got away. Ayan, yung mga the one that got away. Meron daw tayo mga the one that got away. So, si Brother Teddy, nakayo ko siya kasi naaalala niya na. So, yun, meron daw tayong the one that got away. So, pangatlo naman daw, ito na yung unconditional love. Ito yung love na hindi mo siya iiwan kahit anong gawin niya. First na naranasan natin siya, sa magulang natin. Kahit na tayo ay naging suwail, kahit na tayo ay naging rebelde, kahit na lagi tayo nakikipag-away, nagagalitas, hindi tayo tinatapon ng magulang natin kasi mahal na tayo unconditionally. Para itong grace. Di ba po yung grace, binigay siya sa atin ng Panginoon na it was like a gift o isang regalo na wala siyang hinihinging kapalit. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin unconditionally. So, siguro ngayon marahil nakakaranas ka ngayon sa relationship mo ng unconditional love kasi andyan na, like may asawa ka na, andyan na yung love of your life mo. So, mamahal mo siya unconditionally. Kahit anong mangyari sa kanya, mahal mo siya. Ayun daw yung unconditional love na pinaparanas sa atin ng Panginoon na kahit anong gawin mo, kahit na ikaw tumalikod ka na, siya mahal ka pa rin. Yun yung sinasabi niya sa Romans 8:39 na nothing can separate us in this world and anything. Wala kahit anong makakapag-separate sa atin sa pagmamahal ng Panginoon. So sobrang mahal na tayo. Hindi tayo magse-separate ng pamilya mo, ng kahit na yung kaibigan mo, yung kasama mo sa church noon. Hindi yun dahilan o kung ano man yung mga naging bisyo mo, mahal ka pa rin talaga ng Panginoon. So, napakasarap sa feeling ng may ganung pagmamahal na nun. Kahit na sa buhay pala natin, tayo ay nabigo. Yun nga, maranasan natin yung pakapilap, yung intense love na sinasabi, nagkaroon tayo ng meron din palang, kahit na ilang beses tayong iniwan.
Ilang beses tayong iniwan, meron palang hindi nang iwan. Yun pala si Lord. So, pag-aralan po natin itong unconditional love na ito, meron po itong 3 puntos. Makikilipan po po natin. Ayan. Balik po. Ayan. Number 1 po is choose to stay. Unconditional love is chooses to stay. So, meron po akong point po dito sa unang puntos po natin. Lola. Yung isa po, yung lola po ay nakatira po sa London. Sobrang tagal na. Matanda na itong lola ko. Nasa 70 plus years old na siya. Matagal na siya ngayon. Itong bata, hindi pa siya kilala nung, hindi pa siya nakikita nung lola niya. Yung bata, hindi niya pa nakikita yung lola niya. Kasi malayo, nasa London. Favorite country ko na mapuntahan. London, maganda doon. So, one day, lumipad yung bata. Ay hindi, sumakay siya na airplane. Hindi siya lumipad. Pumunta siya ng London para makita niya yung lola niya. So nagkita sila. Tuwang-tuwa yung bata kasi gusto niya makapunta ng London kasi binibidyohan yun ng lola niya. Mayroong bus na up and down. Alam niyo yung walang bubong yung taas. Up and down na bus. Yung malalaki. Up and down siya. Sabi ng bata, gusto ko sumakay doon. Pangarap ko sumakay doon sa taas ng bus. Sabi nung, sige, sabi niya, sooner or later, kasi kakarating mo, pahinga ka muna, anak, sabi nung nanay niya. Ngayon, umalis yung mga magulang niya kayo mga tao. Etong bata maulit, wala siya makaya kasi excited na siya, gusto niya sumakay dun sa bus. Gusto niya dun sumakay sa bus. So, pagsakay niya dun sa, wala siyang makasama, sa sobrang kulit nitong bata, inaya niya yung lola niyang matanda na. Lola, gusto ko talaga sumakay dun sa bus. Gusto ko dun sa second floor, maganasa kayo. Pangarap ko yun. So, nung inaay niya yung lola niya, itong lola niya, since first time nila makita, alam niyo naman po yung pagmamahal ng lola dun sa mga apo. So, lahat naman po tayo, or kung meron man po na hindi, grabe po yung pagmamahal ng lola. Alam niyo po yung lola ko, pagka may sakit ako, siya yung nag-aalaga noon. Nung bata pa ako, tapos lagi ko nga sinasabi sa kanya, Lola, dapat ako lang yung favorite mong apo. Sobrang dami namin apo niya. 8 o siya yung mga magkakapatid na mga tito-tita ko. So, dami niyang apo, inaalagaan niya isa-isa. Tapos pagka hindi ako binibigyan ng pera ng nanay ko, binibigyan ako ng lola ko. So, ganun ako mahal ng lola ko noon, nung nabubuhay pa siya. So, itong lola, mahal niya talaga yung bata. Kaya sa yung lola, sinamahan niya yung bata. Halika, sige, taga. Naman niya yung lola, ugod-ugod na, medyo matanda na yun Matanda na talaga, 70 plus na. Sumakay pa ng bus, para doon sa apo niya. Pinagbigyan niya kasi So ngayon, sabi ng bus driver, Lola, hindi po kayo pwede sa taas, kasi akit na sila sa taas. Hindi po kayo pwede sa taas. Consider na po kayo as PWD, kasi po senior citizen na kayo. So umupo po yung lola doon sa PWD seat. Nandun po yung lola. Apo! Sa taas, gusto mo dito lang si Lola. Nagtataka yung Lola. Hindi siya maalis. Apo! Akit ka na doon! Dito ako sa PWD, hindi pwede ang Lola doon. Sabi ng bata, Lola, sabi niya, marami naman pong next time. Sabi niya, sasamahan ko na lang po kayo dito. Sabi ng bata, dito na lang po ako sa tabi niyo. Pwede naman po akong next time, samahan ko po si Daddy doon, sasamahan po ako ni Daddy doon sa taas. Pero po kasi, kasama ko po kayo ulit dito, sasamahan ko po kayo dito sa PWDC dito. Unconditional love that choose to stay. Kasi naramdaman ng bata na first time lang nilang lalabas ng kanyang lola, natili na lang siya doon sa lola niya. Na gustong-gusto niya doon. Kahit gustong-gusto niya umakay ng pangarap niya, nandun na siya, he chooses to stay. Ganon din po yung ginawa ni Jesus Christ. Pakilipat po ba yun? Jesus Christ chooses to stay on the cross. Pinili niyang manatili. Alam niyo po si Jesus Christ, Panginoon siya Citizen ng heaven. So di ba ang goal natin, punuin natin yung langit. Tayo yung mga nandito, punuin natin yung langit. Kasi maraming pang-espasyo po sa langit, lahat tayo dapat makarating doon. Alam niyo po yung itsura ng langit. Kung babasahin mo po yung Bible,
It is full of gold. Every corner of the street. So napakaganda ng langit. Nabasa ko siya sa Bible. Wow! Akala ko yung langit, yung pala, puno-puno pala siya ng gold. So, grabe ang tinanong, sobrang ganda. Every street may gold. Grabe yun, napakaganda nun. So, si Jesus Christ, iniwan niya yun. Iniwan niya yung kaluwalhatian. Iniwan niya yung langit. Iniwan niya lahat ng mga magaganda na nandun sa langit na meron ako siyang choice na manatili na lang doon. Kasi sino ka ba? Sino ba ako? Para bumaba pa siya sa lupa. Kung hindi lang dahil doon sa pagmamahal na yun, kung hindi lang dahil doon sa he chooses to stay. Nakakaya ng bata, he chooses to stay. Katabi yung lola niya. He chooses to stay. Kahit na minamak na nga siya eh. Sabi niya, Diyos ka ba? Yan. Diyos ka ba? Bakit hindi ka makababa niya sa krus na yan? Bumaba ka niya sa krus na yan. Kung Diyos ka talagang anak ka ng Diyos, bumaba ka niya sa krus na yan. Ganun na yung sinasabi ng tao sa kanya. Ito yung sinasabi nilang gitiba ng templo, tapos itatayo din ulit. Pero hindi makababa doon sa krus. Sabi ng mga tao sa kanya, but he chooses to stay. He chooses to die. Because an unconditional love na gusto niya iparanas sa atin. Meron nga siyang choices eh. Meron siyang choices. Sabi nga dito sa Matthew 23-52, do you think I cannot call on my Father? Nung pinapahirapan na siya, nung hinuhuli na siya, and He will at my disposal more than 12 legions of angels. But how then would the scriptures be fulfilled that say it must happen in this way? At once, I can call on my Father and He can wash out all these people na nagpahirap sa akin, na talagang kinukutya ko, tinuraan ako, hinahagupit ako ng mga laki ko, na bumaba ko sa tawag ko, but He chooses to stay. It was an unconditional. Kung hindi niya yung ginawa, wala ka ngayon nandito. Wala yung katabi mo na nandito ngayon sa araw na ito. Hindi ka naligtas sa kasalanan. Kundi dahil ginawa ni Lord yun, nandito pa rin, eto pa rin ang Diyos, at nandito tayo. Wala tayong connection sa Kanya, but dahil ginawa niya yan, ginawa niya yung nanatili siya sa cross, kahit na namatay siya, nabuhay siya muli, nagkaroon tayo ng way, nagkaroon tayo ng bridge, na yung kasalanan natin ay napakawin ng lahat dahil inako na yung lahat ng Panginoong Jesus natin. He chooses to stay. Ang Panginoon natin ay nanatili para sa iyo. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa iyo. So grabe yun. It was an unconditional love. Unconditional love, the one that will stay. Ang ating Panginoong Jesus. At sa pangalawang puntos po natin, ilan niyo po ito? Ito po ay si Ruth at si Naomi. So sino po nakabasa ng Ruth? So 4 chapters lang po ito, Ruth. Ang aklat po na Ruth, na mayroong puntos na loyalty. Loyalty. So, kung nalaman ko lang talaga yung loyalty ng araw, di sana hindi siya naging totga, di ba po? So, ayun. Ruth chooses to stay there. So, ito po si Ruth, kasama si Naomi. Si Ruth po ay isang Moabita. Si Ruth ay isang Moabita at si Naomi po ay kanyang biyanan. Naku, pagka yung ibang mga may asawa, pagka narinig yung biyanan. Ano yan? Yung pag nagpapagawa ka ng bahay, poman yan. Hindi, dito yung, di ba, ganun yung ibang biyanan. Hindi yan yung mga biyanan na nandito, ha? Hindi ko sinasabing yan yung mga biyanan na nandito kasi yung iba daw biyanan, sila daw yung mga tigre. Mga tigre, yung mga narinig ko, yung mga dragon sa relasyon. Mas mahirap pa daw ligawan yung biyanan kaysa doon sa talagang anak niya. So, biyanan, ito si Naomi, biyanan ni Ruth. At si Ruth ay kanyang manugang.
So ito pong dalawa, si Naomi po ay widow na rin. Patay na ang asawa at si Ruth, namatay na rin yung asawa. So ito po si Naomi, yung anak niya po ay asawa po ni Ruth. Pero yung asawa po ni Ruth na yun, na anak ni Naomi, namatay na siya. So pares na po silang widow ngayon. Sabi po ni Naomi kay Ruth, Ruth, sabi niya, umalis ka na. Kasi bata ka pa, ang ganda-ganda mo. Mukha kang yung ganyan. Maganda yun, maganda, ang ganda mo. Umanap ka na mapapakasawa mo. Kasi, sayang, hindi na kita mabibigyan ng hindi na kita mabibigyan ng mapapakasawa. Matanda na ako. Kung magkaanak pa ako, matagal pa i-aantayin mo. 15 years. Kasi legal age daw sa Czech Republic, di ba, 15 years. So, pwede na yun, pag nag-15 na siya. So, ayun daw. Matagal yung maantay ni Ruth. Kay Naomi, sabi ni Naomi, umalis ka na, mag-asawa ka. Iwan mo na ako. Pero ano po ang sabi ni Ruth? Sabi niya po sa Ruth 1 chapter 16, verse 17, one of my favorite verses dito sa Bible. Don't ask me to leave, sabi niya mo. Huwag mo akong palitin. And turn back, or bumalik. Wherever you go, I will go. Kung saan ka pumunta, nandun ako. Wherever you live, I will live. Kung saan ka tumira, nandun ako. Your people will be my people, and your God will be my God. Wherever you die, I will die. And there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. Wow, grabe. Yung pagmamahal ni God. Imagine mo, biyanan niya lang yun, ha? But naging loyal siya. Sabi niya, hindi, sasamahan kita kahit saan ka. Ibig yung kapalit nun, alam niya, kahirapan kasi si Naomi, matanda na siya eh. Matanda na siya, hindi siya makapagtrabaho. Parang yung lola, kanina dun sa London, meron siya, matanda na siya. Sabi ni God, kasi matanda na ako eh. I will choose to stay, the one that will stay. I will choose to stay, kahit hindi ko ito katuloy. Kasi kawawa itong matanda na to. Kung nasan siya, nandun din ako. Kung saan siya pumunta, nandun din ako. Diyos niya ay magiging Diyos. Ang mga tao ang nakapaligid sa niya, yung mga tao nakapaligid sa. So God chooses to stay. One day, kasi alam niya na, kapalit ito ay kahirapan. Si God ay maagang pumunta doon sa tribuhan. Pumunta siya doon sa tribuhan. Iba po pag yung mga nag-aani, meron po mga nangangalaglag na mga pabutin-butin, iba po mga nung baka po, nagalasan po yung namumulong kami doon sa mga bukid ng mga ganun para pwede mo kasi maibenta yun eh. Maibenta mo yun. Sayang yun. Kasi mga yun. Ngayon, habang kumukuha po siya ng mga ganun, nakita po siya ni Boaz. Si Boaz. Sabi niya, grabe yung pinagdadaanan nitong babaeng ito ngayon. She chooses to stay beside Naomi kahit na alam niya matanda na nanatili siya doon kay Naomi. So, mahirap yun. Parang bubuhayin niya si Naomi, yung sarili niya, tapos ito ang ginagawa niya, nabubulit siya, wala silang trabaho. So, sabi ni Boaz, hayaan niyo siyang mahulog dyan sa triguhan natin, hayaan siya dyan. Kung pwede na, ilaglag niyo pa yung ibang mga trigo para may mapulot siya. So, naantig to si Boaz, naantig siya. Ngayon, to cut the very short story, to cut the long story short, ito pong si Boaz, pinakasalan niya si Ruth. Nagkaroon ng asawa si Ruth. Tapos, nagkaroon po sila ng anak. Ito po si Obed, na pinagmulan ng lahi ni Jesse na naging ama ni King David. So, imagine niyo po yun. Dahil sa loyalty ni Ruth, na dahil nanatili siya doon kay Naomi na kanyang biyanan lamang, hindi niya kadugo, nanatili siya. Yung pananampalataya niya doon, walang pakilang kung anong mangyari, kung meron mga hardship nandito. But
I will choose to stay. Pero dun sa pananatili niyang yun, meron palang kaakibat na pagpapala niya. Sabi mo sa katabi mo, manatili ka. Manatili ka. Kahit na tigitigisan tayo na upuan. Manatili ka. So nanatili itong si Naomi. Ay si Ruth, sa pananatili niya, meron pala siyang kaakibat na blessing. So pananatili din pala natin sa Panginoon. Na kahit na meron, alam natin na pag nanatili tayo dito sa kinauupuan natin ngayon, sa pananatili ko dito sa pag-ministry or kung ano man yung mga pananatili natin ginagawa natin sa Panginoon, meron din kaakibat. Sige, oo, tama, magkakaroon ka naman talaga ng mga trials sa buhay. Kasi nanatili tayo, kasi paano malalaman ng isang ginto tunay siyang dalisay kung hindi siya idadala sa apoy? Di ba? Paano matetest yung faith natin sa pananatili natin? Hindi naman kasi talaga madali maging Kristiyano. Nandun yung test eh. Nandun yung obedience natin sa Panginoon. Na tinitignan niya yung faith natin kung talaga bang yung faith natin is tunay. Kung tunay ba talagang yung pagmamahal ba talaga natin kay Lord sa pananatili natin, yung puso natin, talagang dedikado ba talaga doon? So, choose to stay. Kahit na anong mangyari, choose to stay. Yung pananatili mo, hindi yan dapat binabase mo lang sa katabi mo, sa kung sino mang nasa paligid, hindi mo yan ibabase sa kaibigan mo, na palagi mo kasama sa church, na ito, ginagawa mo ito noon, tapos hindi mo na siya gagawin kasi dahil doon sa kaibigan mo na umalis na o doon sa karelasyon mo, nakasama mo sa church noon, choose to stay. Be loyal. Loyalty is not just para sa mga people na nakakasama natin, but loyalty is to God. Na kung ano yung sinimulan mo sa Kanya, ayun at yun, mananatili ka doon sa ginagawa mo yun. At look, nakakasawa yung si Boaz. Mayaman to si Boaz. Nanatili lang siya. Manatili ka lang, kapatid. Maybe ngayon, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nagagandaman. But sooner or later, ipapakita sa'yo ng Panginoon na pa yung pananatili mo ay isa pala itong napakaganda at meron kang blessing sa dulo. So, ayun, pangatlong puntos po natin sa ating huling puntos, always be there, unconditionally. Lagi kang nandun. Always be there. Meron po akong kwento. So, ang dami na natin kwento kasi nagkwento lang talaga tayo. So, pangatlong kwento, itong kwento na ito naman po yung sa mag-ama. Mag-ama. Ito pong mag-ama na ito, itong tatay, ay sabi niya doon sa anak niya, yung anak niya kasi is teenager. Nagpaalam itong ama. Nagpaalam itong anak, "Pa!" Sabi niya, "Ay, Dad, Father, Tay, may party kami." Ito kasi teenager, di ba? Yung mga teenager, ito pa yung mga time na mapupusok ka pa eh. Mapupusok ka pa nun. Or nag-explore ka pa kasi teenager ka pa nun. So kung nakakalala niyo yung mga teenager time nyo, ako po 7 years ago, ako po ay teenager pa nun. So, nung pong itong bata, nagpaalam siya. Meron kaming party. Kasama ko po yung mga kaibigan ko. Mga teenager din. Sabi nung tatay, ay ano oras ko uuwi? Sabi ng tatay. Inisip ng bata. Tatay ko naman, matitiis ako nito. 12. Alas 12 tayo. Alas 12 po. Pag po wala pa ako dito, saka mo yung pinto na yan. Doon ako matutulog sa labas. Matapang nitong bata. Teenager pa lang kasi eh. Siguro 13. Hindi, joke lang. Teenager pa lang kasi eh. So, sabi niya, isa ka mo itong pinto. Doon ako matutulog sa labas. Sabi ng bata. Pagka alas 12 na wala pa ako. Sabi ng tatay, okay. Sabi niya, 12. Pag wala ka pa, sasama ko yung pinto. Sabi niya. Pero, sigurado yung
sa dilim, ha? Takot yung bata doon sa dilim. Ito yung bata na to, sigurado siya, hindi okay lang, sabi niya. Matitis ako ng tatay ko na yan. Sige, yun, nagkaroon siya ng kasunduan. Dumating na yung araw na eto na yung party. Pumunta na yung bata doon sa party. Ayan na. Alas 10 na. Ayan, sige, sayaw. Nagpa-party eh. Sayaw. Patay sindi. Yung ilaw. So, nagpa-party na sila. Tapos, ayan na, alas 11 na. So, supposedly, dapat alas 11, gumagaya ka na nun. So, itong bata, naupo siya dun sa video okay. Kagaya ni Brother Eman. Naupo siya dun sa video okay. Nung pag-upo niya dun sa video okay, tinignan niya yung songbook. Ayan na. Kinanta na yung mga favorite na kinakanta ni Brother Eman kanina umaga. Yung I Keep On Loving You. I keep on loving you kung sadyang diya. Yung mga kinakanta, di ba? Nung sa video okay. Tapos yung yung pinakamalakas na bagyo. Tukso! Kinanta na yung tukso! Kaya yung namin na, yung mga panahon ni Brother JD. Hindi nyo alam. Yun yung mga kinanta niya. Tapos, ano pa ba? May suggest ko ba may kakanta? Yung sa video ko yan. Ha? Yung, alam mo ba yung pag-ibig ko yung metal? So yun, yung mga, nag-e-enjoy yung bata siya eh. Alas 12 na, teka lang. Alas 12 na. Ay hindi, sayaw pa ako. Okay pa rin. Matitiis ako ng tatay ko. Kasi tatay ko yun. Hindi ako papabayaan yun. Dito lang ako. Sabi niya, hanggang sumaya, kumanta, nakatatlong ulit ng I Keep On Loving You. 2 tukso. Ano pa? Pag-ibig ko yung metal, 5. Yung mga paborito niyang kanta, kinanta, hanggang sa alas 2 na ng madaling araw. Alas 2 na ng madaling araw. Sabi ng bata, last call, 2:30 uwi na talaga ako. 2:30 uwi siya. Habang itong bata na ito, lumalapit siya dun sa pinto, ay, patay yung ilaw, sabi niya. Hindi yung bata, nanginginig na. Nanginginig na yung bata. Nanginginig na siya. Hala, madilim kasi takot siya sa dilim. Natatakot siya sa dilim. Nakipagkasundo siya sa tatay niya, pero alam niya, mahal siya ng tatay niya. Kasi dalawa na lang sila magkasama eh. Dalawa na lang naman sila magkasama. So sabi niya, maantay ako ng tatay ko. 2:30 na nun. Tinawakan niya yung dog knob. Tinawakan na yung dog knob. Sabi niya, nanginginig na siya, kinakabahan na siya, baka sarado. Sabi niya. Pagpilit niya, naiyak yung bata. Kasi sarado yung pinto. Sarado siya. Sarado yung pinto. Lumakad yung bata, papunta dun sa unahan. Umupo siya dun sa unahan ng bahay nila. Umiiyak siya. Kasi takot siya sa dilim. Naganasan niya na parang nagtampo siya. Parang tayo. Diba? Pagka hindi natin nakukuha yung gusto natin, nagtatampo tayo. Kahit na alam naman natin na ay, talaga yung kasalanan. Diba? Nagtatampo siya. Pag nagtampo siya, naghalo-halong emosyon. Kahit ikaw na nandito ngayon, lumaga ka sa bata. Kasi kapasukan mo yun. Tapos, nadismaya kasi, alam mo, mahal ka ng tatay mo, tapos hindi ka binuksan, hindi ka inantay. Maya-maya, sa pag-iyak ng bata, nagulat yung bata. Bumukas yung ilaw. Napalikot siya. Bumukas yung ilaw. Hindi yung bata, hindi na niya yung luha niya eh. Kahit na sumisigok-sigok na eh. Bumaga na. So, bumukas yung pinto. Bumukas yung pinto ng bahay. Pagbukas ng pinto ng bahay, nandun yung tatay. Lumapit yung tatay, pumupo doon sa tabi niya. Sabi nung anak niya, "Nak, anong oras na?" Sabi niya. Nahawakan niya yung anak niya. "Anong oras na, anak?" Umiyak yung bata, 2:30. Siguro mga alas 3 na nun kasi umiyak na. 2:45, mga ganyan, 2:45. Anong oras yung kasunduan natin? Alas 12 po. Pag wala ka pa sa bahay ng alas 12, matutulog po ako sa labas. Sabi ng tatay. Anong kasunduan natin?
kasunduan niyo, di ba? Sabi ng tatay. So dito ka matutulog sa labas. Tutulog ka dyan sa labas. Anak ko, pasensya ka na. Sabi niya, kasunduan ito. So umiyak ulit yung bata. Umalis na yung tatay. Pumasok na siya doon sa loob. Iyak yung anak. Kasi madilim. Put siya sa dilim. Nanginginig na siya. Nilalamig na siya sa doon sa dilim. Tinanggap niya, sabi niya, dito ko na, hindi na alam. Napagsakluban na siya ng langit at lupa. So masakit, sabi niya, na bakit ganito si tatay, ganyan-ganyan. Kasi kahit na makasalanan niya, bumukas ulit yung pinto. Nagulat siya. Sabi ng tatay niya, nakita niya, may balik, may unan, may kubot. Yung dala-dala yung tatay niya. Tinabihan siya ng tatay niya, anak, ito yung balik at kubot tsaka unan. Pero sabi niya, nagtanong yung tatay niya, ay yung anak niya, bakit po dalawa? Dalawa po yung balik, dalawa po yung unan, dalawa po yung kubot. Sabi ng tatay niya, anak, meron tayong kasunduan na dito ka matutulog sa labas, pero wala tayong kasunduan na hindi kita pwedeng samahan, sabi ng tatay niya. So, pinampukan niya yung sinara ng tatay niya yung pinto, natulog sila dun sa labas. Tatay niya is always bitter. The one that will stay. Na kahit sa buhay natin, paminsan-minsan, nagiging mapusok din tayo. Iniwan natin yung Diyos noon. Naiwan siya. Para lang puntahan natin yung layaw dito sa mundo natin. Napakasarap naman talaga. Sumayaw-sayaw, mag-video okay, na wala ka ng bukas, languin yung sarili mo sa alak, tikman yung mga pinagbabawal, mag-disobey ng ilang beses kahit alam mo nang ayaw yun ng Diyos, lumayo ka. Pero yung paglayo mo na yun na alam mo wala na, nandun pala yung Panginoon. Sabi nga sa Romans 8:9, di ba? Walang makakapag-separate sa pagmamahal ng Panginoon sa atin na kahit ganun ka, naging papusok ka, na dati ganyan ka, hindi pala siya umalis. Na nung mga panahon na ako'y nagbibisikleta, na alam ko mahina yung preno, may pababang ganyan sa tulay, binabato yung bike ko, akala ko walang sasakyan. Biglang may dumaan na motor, biglang pumahreno yung bike ko na alam ko siya yun pumahreno doon sa bike ko. Nung pauwi ako ng college, na gabing-gabi na noon, sobrang bilis ko magpatakbo, biglang may lumiko na sasakyan na gumasgas yung gulong ko, na alam ko tama na dapat ako doon sa sasakyan na yun, pero hindi na niya pabalik yung motor ko. Nandun ako sa Pangasinan, sinalo niya yung bala na para sa akin, na dapat wala na ako ngayon dito sa harapan niyo. Na nung mga panahon na ikaw ay hirap na gusto mong wakasin na yung buhay mo, nandun siya. Na nung mga panahon na ako'y lugmok na, nandun siya. He chooses to stay. He's always be there. At He is loyal to us. The one that will stay. Nandun ako sa skyway noon. I don't know kung 2022, 2023, nakatulog ako sa sasakyan na alam ko na parang may tumama sa sasakyan na yun. Na nakatulog ako dahil mahaba yung pinanggalingan ko, nakatulog ako. Alam ko siya yung gumising nun. Na dapat yung sasakyan ko, mas malala pa doon yung nangyayari. Pero side mirror lang yung tinamaan. Na dahil lang sa pagtatulog ko. He chooses to stay. He chooses to stay on the cross. Na tayo, na kahit na ilang beses, na tayo ay umalis, na minahal niya tayo, na sa ngayon, ikaw naman yung magstay. Ikaw naman yung laging always be there for Him. Na ikaw naman yung maging loyal sa Kanya ngayon. Na ikaw naman yung magkakaroon ng unconditional love. Grace.
na binigay ng Panginoon as a gift for you. As a gift. Gracia, unconditional love. He stays for you. So, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw po na ito na kami po, Panginoon, ay binigyan mo kami, Panginoon, ng isang verse na panghahawakan namin habang buhay. Na kahit ano pala yung ginawa namin noon, nandun ka pala, Panginoon. Hindi ka pala nawala, kami pala yung nawala sa iyo. Kahit kami yung nawala, you choose to stay. Nanatili ka pala, Panginoon. Na yung love mo pala, lagi pala siyang nandoon from the very first until the end na mahal mo pala kami, Panginoon. Na meron ka pala, ito pala yung unconditional love. Panginoon, salamat. Salamat po doon sa unconditional love na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Na hindi ka nagkahingi ng kapalit. Na ikaw pa mismo na Panginoon ng mga Panginoon, na Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Hindi ka naglingkod, hindi ka pinaglingkuran. Ba't ko ang naglingkod sa amin? Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin. Nawa, Panginoon, itatak mo ito sa aming isip at puso at buhay. Na we receive, Panginoon, lahat ng anointing, lahat ng blessing, Panginoon, break to, Panginoon, na in terms of, kahit nasa kapitnaan po kami ng trials, nandun ka, nandun yung pagmamahal namin, pagmamahal nyo sa amin, Panginoon, pangahawakan po namin yun. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Mahal na mahal ka rin namin, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Amen. Amen. Tayo po